Magandang gabi po, bati niya sa mga kakapasok na customer sa restaurant. Binigyan niya ng menu ang mga ito, at hinintay makapili ng o-orderin. Masaya siya sa trabaho niya, at mababait naman ang mga kasama niya rito. Ilang linggo pa lang siya, at kasundo na niya ang mga chef at ibang server. Mabilis din siyang natuto, dahil magagaling mag-guide ang mga ito. Muli siyang lumapit sa mga bagong customer, at kinuha ang mga order nito pagkatapos ay dumiretso siya sa area, para sabihin ang order sa mga chef. Kuya John, isang set ng Family D at additional pesto platter, sambit niya sa isang chef na naka-duty. Noted. Ngumiti ito sa kanya, kaya ngumiti siya pabalik. Nakasalubong niya naman si Diane na nag-bust out. Malapit na out mo, magpunas ka na lang dyan, ako na ang bahala mag-serve sa bagong customer, ani nito sa kanya. Salamat, sambit niya rito dahil 10 minuto na lang talaga ay out niya na. Walang problema, susunduin ka ba ulit ng pogi na yon? Kinikilig na ani nito, habang pinupunasan ang top table ng receiving area, hindi, may inaasikaso kasi siya, ani niya rito. Lagi kasi nito nakikita si Leo na hatid sundo siya, at talagang kinikilig naman ito. Siyempre, sino ba naman hindi kikiligin, kahit makita lang ang binata. Totoo naman kasing malakas ang dating nito. Kaibigan mo lang talaga yun. Tanong ulit nito. Oo, kaibigan lang. Ayaw niya kasi sabihin na may asawa na siya, at bodyguard niya ito. Baka magtanong pa ang mga ito kung sino ang asawa niya, at bigla wala siyang masagot, dahil maski siya ay hindi kilala ang asawa. Hindi na siya nakipagdaldalan dito, at kumilos na agad. Nagpunas lang siya ng mga lamesa, at inayos niya lang ang mga upuan na bakante, bago siya makapag-out. Hindi siya masusundo ni Leo, dahil may importante raw itong trabaho, at utos iyon ng asawa niya. 2 araw ito wala, at hindi niya alam kung bakit matagal. Hindi ko naman siya hinihintay. Nagtataka lang talaga ako, kung bakit 2 araw talaga. Oo, iyon ang dahilan ko. Kahit may pagkasungit ito sa kanya, at mukhang workaholic ay naa-appreciate naman niya ang paghatid sundo nito sa kanya. Nasabi niyang workaholic, dahil parang mina-maximize nito ang oras na may magawa. Paano ba naman pagkatapos siya ihatid, ay pagkasundo nito sa kanya, ay iba na ang damit at napaka-formal, ang dahilan nito ay nagtatrabaho rin ito para sa asawa niya. Naisip niya tuloy na napaka-loyal nito sa asawa niya, dahil bumabalik pa rin kung saan para lang pagsilbihan ang boss. Siguro naman kaya pang kumuha ng asawa niya ng panibagong bodyguard, pero baka rin naman nasadyang magaling talaga si Leo, at hindi mabitawan ng asawa niya. Tinanggal niya ang tali ng buhok, nang makalabas na ng restaurant. Sinukli niya iyon gamit ang kamay, para hindi naman buhaghag tingnan. Naghintay siya ng jeep o taxi, dahil iyon lang ang masasakyan niya, hanggang sa gate ng village. Ang taxi naman ay pwedeng makapasok sa loob ng village, pero kailangan mag-iwan ng driver ng ID. Napakunot siya sa noo ng walang dumadaan na jeep o taxi man lang, 10:30 na ng gabi at medyo madalang talaga ang dumadaan doon. High-end kasi ang lugar na yun, at puro kotse ang dumadaan. Napagdesisyonan niya na lang na maglakad, tutal malapit-lapit lang naman, at sanay naman siya sa mga lockeran. Tiningnan niya ang cellphone niya, nang makatanggap siya ng mensahe. From Leo. Are you going home now? Nireplyan niya naman ito agad. To Leo. Oo, naglalakad na ako. Itatago na sana niya ang cellphone, nang nagring na iyon, nakita niyang si Leo ang tumatawag. Sinagot niya naman iyon agad. Hello, why are you walking? You said that you're going to ride a taxi. He fumed. Oo nga pala, nakalimutan niya palang nagpumilit ito na may papalit sa kanya ng 2 araw, pero hindi niya ito pinayagan, dahil okay lang naman talaga na siya lang mag-isa, at sasakay na lang siya ng taxi. Malapit lang naman kasi. No, it's a 10-minute walk, it's not near. Ito naman, galit ka na naman sa akin, napatigil siya sa pagsasalita, nang may sumigaw na babae doon sa malapit na eskinita. Naibaba niya agad ang cellphone, at mabilis na tumakbo patungo roon. Nakita niya ang isang babae na hinahatak ng isang lalaki. Bitawan mo ako, walang hiya ka, sigaw nito. Hindi na siya nagdalawang isip, at mabilis na nilapitan ang babae at hinawakan ang isang kamay nito, para hatakin palayo sa lalaki. Anong ginagawa mo? Sigaw niya rito. Napalunok pa siya sa kaba dahil may kalakihan ito.
Bitawan mo ang asawa ko. Sigaw nito habang hindi pa rin binibitawan ang babae. Binalingan niya ng tingin ang babae at nanginginig ito sa takot. Sinasaktan niya ako, ayoko na sa kanya, iyak nito at nagmamakaawang tumingin sa kanya. Kita niya ang mga pasa sa mukha nito, na ngayon niya lang napansin. Mas hinigpitan niya ang kapit dito, at tiningnan ng masama ang lalaki. Asawa pero sinasaktan mo, walang hiya ka pala eh. Sigaw niya kasabay ang paghatak niya ng malakas sa babae. Nakawala naman ito sa pagkakahawak ng lalaki, at mabilis na nagtago sa likuran niya. Miss, huwag kang makikialam sa away mag-asawa, baka gusto mo ikaw ang saktan ko, galit na bulalas nito sa kanya. Bakit hindi ako mangingialam nananakit ka na ng babae? Sigaw niya pabalik. Pilit niyang pinapatatag ang boses, kahit ang totoo ay talagang natatakot na siya rito, lalo na nang humakbang pa ito papalapit sa kanila. Ayoko na sayo. 6 na buwan pa lang pero pinapakita mo na ang tunay mong anyo. Lagi mo akong sinasaktan at binubugbog, dahil sa walang kwentang pagseselos mo. Nagtatrabaho ako para may makain tayo, dahil puro luho lang ang iniisip mo. Sigaw ng babae habang umiiyak. Nagtatrabaho ka habang nanlalalaki. Hinatid ka pa talaga ng lalaki na yun. Ano kayo na ba? Bakit mas magaling ba siya sa akin? Napakakitid ng utak mo. Hinatid niya ako dahil sobrang gabi na ng out namin. At pareho lang naman ang daan papunta sa bahay nila. Bitawan mo ako. Natarante siya dahil hinablot ng lalaki ang damit ng babae, at hinatak ito papalayo sa kanya, pero dahil mabilis siya nakapag-react ay sinipa niya ito sa hita, pero mukhang hindi man lang ito nasaktan, at nagawa pa siyang itulak ng malakas. Nagulat ang babae habang napatingin sa kanya. Mas nagwala ito at pinagsasapak ang lalaki, para makawala sa pagkakahawak. Sira ulo ka. Nananakit ka pa ng ibang babae. Bitawan mo ako. Napadaing siya sa kamay niya dahil kumirot iyon. Mukhang naapektuhan ang ugat niya sa kamay, dahil iyon ang itinukod niya nang bumagsak siya. Nakagat niya ang ibabang labi, at muling tumayo para hampasin ang mukha ng lalaki ng bag na dala. Bitawan mo siya. Mukha ka namang unggoy, akala mo kung sinong gwapo. Hiyaw niya habang pinaghahampas ito ng malakas. Nabitawan nito ang babae, at siya naman ang hinawakan sa kwelyo. Napaubos siya dahil nasasakal siya sa ginagawa nito. Magsasalita pa sana siya, nang biglang may narinig siyang mabilis na sasakyan galing sa likod niya. Nabitawan siya ng lalaki, kaya bumagsak siya ng malakas sa sahig. Sino ka? Sigaw ng lalaki. Hindi siya makatingin sa likuran niya, dahil hinahabol niya pa rin ang paghinga niya. Napatingin siya sa gilid ng may dumaan, at bago niya pa maiangat ang tingin niya, bumagsak na ang lalaki sa harapan niya. Ho I'm the one who will hurt you. Natigilan siya saglit at mabilis na inangat ang tingin, at kita niya ang mukha ni Leo na galit habang nakakuyom ang mga kamao. May nagdatingan din na polis, kaya tiningnan niya na ang babaeng nawala ng malay. Mukhang nanghina na ito ng tuluyan, dahil sa ginawa ng lalaki. I told you, don't walk at this hour, galit na sambit sa kanya ni Leo, at umupo para mapantayan siyang nakaupo sa sahig. Kinuha nito ang kamay niya, pero napadaing siya ng malakas, dahil sa kirot at sugat ng kamay niya. That man, bulong nito at akmang pupuntahan pa ulit ang lalaki, nang hinawakan niya ito sa braso gamit ang isang kamay. Hayaan mo na yun. Pinilit niyang tumayo, pero hindi siya makatayo dahil pati ang balakang niya, ay napuruhan ata dahil sa malakas na pagkabagsak. Sir, dadalhin na po namin sa presinto ang lalaki. Nandyan na rin po ang ambulansya para dalhin ang babae. Pwede ko po ba kayong matawagan bukas, para itanong ang buong pangyayari ma'am? Baling sa kanya ng isang polis. Opo, pupunta po ako. Pakiasikaso na lang po yung babae. Asawa niya yung nangbagbog, wag po sana hayaang makalapit yung lalaki sa asawa, nag-aalalang sambit niya rito. Makakaasa po kayo ma'am. Maraming salamat po ulit ma'am, sir. Hindi na siya nakasagot dahil bigla siyang binuhat ni Leo. Napatingin siya sa mukha nito at nakabusangot. Sinakay siya nito sa sasakyan, at umikot ito para makasakay naman sa driver's seat. Doon niya lang napansin na mas formal ang suot nito. Akalain mo na para itong boss na galing sa isang business meeting, at hindi bodyguard. Hindi ka kasi nakikinig, masyadong delikado maglakad ng gabi, at wala ka pang kasama, pagalit na sambit nito habang pinapaandar ang sasakyan.
Okay lang naman kasi talaga ako. Okay. You're not okay. Look at you, you can't even walk properly. Napasuklay siya sa buhok niya, para siyang pinapagalitan ng tatay niya. Basta wag mo na lang sabihin ito sa asawa ko, ani niya rito. Ayaw niyang mamroblema pa ito dahil sa nangyari sa kanya. Baka isipin pa noon ay mahilig siya pumasok sa gulo. Hindi lang naman kasi niya kayang lagpasan ang nangyayari. Lalo na ang mga pang-aabuso na mga ganon. Why? Ayaw mong malaman niya na mukulat ka. Galit na bulalas nito. Hindi sa ganon. Alam mo naman na matanda na yun, baka mamroblema pa at lalong magkasakit, sambit niya habang tinitingnan ang mga gasgas sa kamay. Muntika naman siya sumubsob sa harapan, kung wala siyang suot na seatbelt, ay tumama na ang mukha niya sa harap. What? Hoy! Bakit ka biglang huminto? Kinakabahang siti niya rito. Ang lakas tuloy ng tibok ng puso niya. You think your husband is a rich old man? Kunot-nuo itong bamaling ng tingin sa kanya. Mas lalo tuloy siyang kinabahan, dahil baka nagkamali siya at baka hindi naman ito sobrang tanda. Paano na lang kung mabuking siya nito, na hindi pa talaga sila nagkikita ng asawa niya. Ano matanda na siya syempre, pero hindi naman sobrang tanda diba? Tumawa siya ng pagak at iniwas ang tingin sa binata, ipinikit niya ang mata niya para makaiwas dito, baka magtanong pa ng kung ano-ano, at mas lalo siyang mabisto. Ang daldal mo talaga Bianca. Sikreto nga diba? Sikreto. Nakatambay lang siya sa bahay, dahil hindi pumayag si Leo na pumasok siya sa trabaho. Wala tuloy siyang nagawa kundi umabsent ng 1 linggo. Pinaliwanag niya ang nangyari sa kanya ng gabing iyon, at dahil nagkaroon ng sprain ang kamay niya, hindi rin naman siya makakapag-serve ng maayos, kaya pumayag si Miss Sharon. Nakatanaw lang siya sa binata na nagwo-workout ngayon sa may garden. Lagi nang busog ang mata niya. Dahil sa katawan nitong nakalantad. Mahilig ito mag-exercise, dahil walang araw ata na hindi niya ito nakikita na hindi nag-i-exercise. Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong nakahawak sa jumping rope na ginamit. Alam niyang sobrang lakas noon, dahil napatumba nito ang lalaki noong isang araw. Sigurado siya na kaya siya nitong buhatin at ibagsak sa kama. Teka sa kama, pigilan mo ang utak mo. Malakas niyang tinapik ang pisngi, para magising sa katotohanan. Hindi niya alam kung bakit tuluyan na siyang naa-attract sa binata. Parang ang landi niya na dahil may iba siyang lalaki na iniisip, habang may asawa siya. Kahit hindi niya naman kasi kilala at mahal ang asawa niya sa papel, ay hindi pa rin may kakailan na kasal siya. Kaya kailangan niya pigilan ang magkagusto sa ibang lalaki. 2 taon na nga lang siya nakakontrata sa asawa niya, ay maglalako pa siya. Hindi niya pwedeng lokohin ito dahil malaki ang itinulong nito sa kanya. Unti-unti nang umaayos ang kalagayan ng ama niya, at natutustusan niya na rin ang mga pangangailangan ng pamilya niya. Isa pat ayaw niya na main love, dahil ayaw niya na ulit masaktan. Naranasan niya ng masaktan, dahil sa ex niyang katawan lang naman pala ang habol sa kanya. At dahil ayaw niya ibigay iyon, hanggat hindi sila nagpapakasal ay nagloko naman ito sa kanya, at naghanap ng ibang babae para sa ganong bagay. Napabuntong hininga siya, kasabay noon ang pagtama ng paningin nila ng binata. Natarante naman siya, at iniwas agad ang tingin dito. Umupo siya ng maayos sa sofa. At tinoon na lang ang tingin sa TV na kanina pa nakabukas, habang iba naman ang pinapanood niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, pero hindi na siya lumingon pa, iisa lang naman ang labas-pasok sa bahay na ito, si Leo. How's your sprain? Masakit pa rin ba? Tanong nito sa kanya. Hindi naman na masyado, simpleng sagot niya habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa TV. Gusto niya sanang lingunin ito, para makakita ng mas maganda at malapit na view sa pandesal nito, pero hindi na lang. Baka hindi niya mapigilan ang sarili at himasin iyon. Hay naku self, lumalabas na naman ang kaharotan mo. I'm going to the supermarket, do you want to come with me? Napalingon siya rito at napanguso ng nakat-shirt na ito. Oo, sasama ako, sagot niya. Boring naman dito sa bahay, lalo na't ayaw siya pakilyusan ng binata sa bahay, dahil sa lagay niya. Hindi naman siya lumpo, may sprain lang ang isang kamay niya, at masakit lang ang balakang niya. I'll just take a bath first, wait here. Tangulang ang tugon niya. Dahil mabilis din naman siya nito tinalikuran. Tumayo siya at dumiretso na rin sa kwarto niya. Para magbihis ng maayos.
Nakapijama pa kasi siya, pero tapos na siyang maligo kanina. Nagpalit siya ng short na may kaiksyan, kaya punartnerin niya iyon ng malaking t-shirt. Sinuot niya ang nabiling sandals na itim, at napatingin sa malaking salamin. Maayos na siyang tingnan kahit simple lang ang suot niya. Noong unang sweldo niya kasi sa restaurant ay bumili siya ng mga damit at sapatos, yung kailangan niya lang at matagal na magagamit. May pera naman na siya ang kaso lang ayaw niya pa rin gumastos ng malaki, dahil mas makakabuti kung iipunin niya ang sinasahod niya bilang contract wife. Naghintay lang siya ng halos kalahating oras, at maya-maya ay may kumatok na sa pinto niya. "Let's go," ani nito sa labas ng kwarto niya. Binuksan niya iyon at sinukbit ang bag. Nakangiti siya habang nakatingin dito. Simple lang ang suot nito, plain black shirt, gray sweatshirt and black sandal slippers. Maglalakad na sana siya nang harangan siya nito, pero dahil nabigla siya sa pagharang ng kamay nito, ay hindi siya agad nakahinto. Tumama ang dibdib niya sa maugat na kamay nito. Literal na natigilan siya at natulala, ramdam na ramdam niya iyon sa dibdib niya. Bulong nito na narinig niya. "Ano, bakit? Ano yun?" Gusto niyang kurutin ang sarili dahil yutal-utal siya magsalita na parang baliw. Napalunok siya at napatingin sa sahig, nang binaba nito ang kamay at umatras ng bahagya. "Wear some pants," he commanded. Tinaas niya ang tingin, at kita niyang sobrang seryoso ng mukha nito. "Naka-shorts ako," ani niya at tinaas pa ang t-shirt, pero agad siya nitong hinawakan sa kamay, para maibaba iyon. Nag-react siya nang maramdaman na parang nakuryente siya, dahil sa paghawak nito. Binawi niya iyon at napaatras ng kaunti. Binasa niya ang labi dahil parang nanuyo iyon sa hindi malaman na dahilan. "Naka-shorts naman ako, okay naman ito," sambit niya pa at tinalikuran na ito. Mahigpit ang hawak niya sa sling bag niya, dahil pilit niyang iniisip kung anong nangyayari sa kanya. Napapikit siya dahil hindi maalis sa utak niya ang pagtama ng dibdib niya sa kamay nito. Hindi niya makalimutan kung paano ito nontog doon, at kung paano iyon napisil. Sobrang init ng pisngi niya, at hindi siya makapagsalita lalo na nang makasakay na sila sa sasakyan. "Seatbelt," sambit nito na ikinatarante niya. Sinuot niya yun bago pa man ito ang magsuot sa kanya. Sa daan lang siya nakatingin, habang nasa biyahe sila. Hindi siya nagsasalita, at ganun din naman ito. Siguro ay talagang ang awkward ng nangyari kanina. Nagpark sila sa parking lot ng mall. Doon sila mamimili sa malaking supermarket. Hindi niya alam kung anong bibilhin nito, at kung bakit sa malaking supermarket pa. "Marami kang bibilhin?" tanong niya rito nang makapasok sila sa mall. "Yes, mga stock sa bahay," ani nito na parang ito ang may-ari ng bahay. Nagtaka naman siya kung binigyan ba ito ng asawa niya ng pera para sa grocery. Wala naman kaso kung siya ang gagastos, dahil malaki naman ang sweldo niya sa asawa. Pero medyo nagtataka na rin siya, dahil hindi na rin nagpaparamdam sa kanya si Francis. Parang kampante ito na okay lang siya sa bahay, kasama ang bodyguard na ito. "Okay, buti na lang dala ko ang card ko," sambit niya rito. Kumuha siya ng malaking cart at siya na ang nagtulak, pero inagaw iyon ni Leo. "Don't move your hand too much," bulalas nito. "Hindi naman ako lumpo," bulong niya sa sarili. "Wala akong sinabing lumpo ka." Napanguso siya dahil narinig pala nito ang sinabi niya. Nalukot ang mukha niya nang may dalawang babae ang sumisingit sa gilid ni Leo. "Excuse me, can you get that spread for me? I can't reach ani ng isang babae kay Leo. Hindi naman nagsalita ang binata, at kinuha ang spread na malapit lang sa kanya, at binigay sa babae. "OMG, thank you, your name." Nag-beautiful eyes ito sa harapan ni Leo, habang hawak-hawak ang spread. Napairap siya sa kawalan, at binunggu yung cart nila, at nilagpasan na ang mga ito. Naiinis siya sa mga ito. Naiinis siya sa tono ng boses ng babae, masiyadong pabebe. Hindi niya na hinintay si Leo, at tumungo sa section ng mga chips. Kumuha siya ng iilan doon, at napatingala nang makita ang favorite niyang junk foods, ang Ruffles. Mahal yun kaya minsan lang talaga siya makakain noon dati. Tumingkayad siya at pilit na inaabot iyon, pero dahil hindi naman siya katangkaran, ay hindi niya yun nakuha. Napabuga siya ng hangin, at aalis na sana roon nang may naramdaman siyang lalaki sa likuran niya.
Inangat niya ang tingin, at kita niya ang kamay nitong kumuha ng 2 Ruffles chips. Here. Salamat Francis. Gulat na sambit niya nang mapalingon na siya rito. Ngumiti ito sa kanya, kaya ngumiti rin siya rito. Masaya siyang makita ulit ito, ilang linggo niya na kasi itong hindi nakikita, pati makausap ay hindi na rin. Paniguradong busy ito dahil sa trabaho. Napahawak ito sa bewang niya, nang natapilok siya sa biglaang actress. Oh, careful, sinong kasama mo? Si, ako. Pareho silang napalingon kay Leo, na paparating sa pwesto nila. Nagulat siya nang hawakan nito ang braso niya, at hatakin siya papalapit rito. Why did you leave me? Hindi ako agad nakaalis sa 2 babae, kunot noong sambit niya. Oh, anong gagawin ko? Ayaw mo noon may nagpapapansin sayo. Taas kilay na ani niya. Ewan niya ba dahil ninas na siya rito? What? Do I look like I care? Sa tingin mo ba may pakialam din ako? Pareho silang nakatingin sa isa't isa, at pareho ring salubong ang mga kilay nila. Wow! 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 Mag-aaway talaga kayo sa harapan ko. Napaiwas siya ng tingin, at nag-init ang pisngi niya dahil sa hiya. Nakalimutan niyang nasa harapan pala nila si Francis. Hindi kami nag-aaway, depensa niya. I see, that's called love quarrel, bulalas nito na ikinalaki ng mata niya. Anong love? May asawa ako ha. Halos pasiga na sambit niya, at pinanlalakihan ng mata si Francis. Medyo lumapit siya rito para bulungan. Wala siyang alam tungkol sa kontrata, bulong niya rito. Umawang naman ang labi ni Francis, pero halatang nangingiti. Joke lang naman yun. Siguro naman hindi magagalit ang asawa mo sa mga ganun na joke, he smirked. Nilang siya dahil naging mapang-asar ito ngayon. Well, hindi na pala ako nakakatawag sa'yo. Ang bodyguard mo na ang bahala sa mga gastusin sa bahay. Siya na rin ang magbabayad ng mga pang-grocery, dahil siya na ang aabutan ng asawa mo, sambit nito sa kanya at bumaling kay Leo. Diba? What's your name again? I'm Leo, he scoffed. Siniko niya ito dahil nagsusungit pa kay Francis. Okay, I got to go. May binili lang ako saglit, may work pa kasi ako. Nice to meet you Leo. Tinapik nito sa balikat si Leo.at, kumaway naman ito sa kanya. Ikaw, wag kang aasta ng ganun sa kanya. Lawyer siya ng asawa ko. Saway niya rito. Paano na lang kung matanggal ito kung magalit din si Francis sa binata? I don't care. Kinuha nito ang mga hawak niyang chips, at nilagay sa cart bago iyon itulak. Huminturi naman ito agad at muli siyang binalikan. Dito ka lang, sambit nito habang nakatingin sa mga mata niya. Dumausdes ang isang kamay nito sa kamay niya, at dinala iyon sa hawakan ng cart. Hindi siya nakapagsalita dahil para siyang nabingi sa tibok ng puso niya. Palakas iyon ng palakas, at parang bawat segundo ay bumibilis. Wala sa sariling sambit niya habang nakatulala pa rin dito. Don't let any other man touch you. Dito ka lang sa tabi ko, at wag na wag kang aalis.